yung report ng Bicameral Conference Committee at tignan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph. At dito sa post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners tsaka yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar doon sa chart kung saan pinakita yung dagdag doon sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami ding mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin pinag-uusapan. Pero gusto ko ring i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps na kinalatasan nila ng 50 billion doon sa 2025 budget. Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos si Department of Health, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. Based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumulobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big-ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway, na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Alam natin itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon, no? Pati nga sa flood control wala yung for Metro Manila. Pati sa 2025 wala din siya, o meron naman pero hindi napasama dito itong sa railway system natin? Yes, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabindin din yan. At kabilang napakarami pang mga ports, airports at iba pang mga infrastructure projects. Ito nga yung kakaiba Manong Ted kasi di ba pinagmamalaki Build Better More kung saan trilyong piso daw ang gagastusin ng Marcos administration para sa infrastructure projects, sa mga tren, airport, etc. Pero nilagay sa unprogrammed appropriations at ito ay nangyari na rin last year, by the way. So in fact, may mga ilang opisyal na ng gobyerno na napaamin sila, nadulas yung dila nila na inamin nila na madedelay ang marami sa mga proyekto na ito. So ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis lang talaga muna. Okay. So itong mga trabaho ng gobyerno, no? Pati nga sa trabaho ng gobyerno, no? Pati nga sa flood control project nga, hindi natuloy yung 20 na mga pumping stations because of the flood right-of-way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. So sabi naman ni Ginoong Bonoan, wala nga kasi hindi napondohan. So dito ngayon, malamang itong mga proyektong ito na pang mass transportation, matetenga ito. Ito ang magiging resulta nito, JC. Tumpak yun, Manong Ted. Pero itong paglalagay sa unprogrammed appropriations, hindi siya nakakatulong, nakakasama siya at lalo pa siyang magpapatagal sa mga proyekto. Inakatwiran ng mga dumidepensa sa budget na ito na hindi totoo na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. May nag-compute daw na kapag ipagsama yung DepEd, CHED, SUCs, TESDA at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Halimbawa, yung Philippine Military Academy, sinama nila dun sa computation nila. Philippine Public Safety College, PNP Academy, Local Government Academy. So kumbaga parang desperado sila na palabasin na
yung total sa edukasyon ay mas malaki para si DPWH. Or kung ano-ano nang isinama nila. At pag pinagsama lahat ng yun, ay maliit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. Aba, ang haba na ng listahan. So, desperado po. Desperado nga to justify, no, na mas mataas pa rin ang education budget. Ito ay attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga pork projects doon sa ahensya na DPWH. Isa itong naging unintended consequence noong pag-ban ng pork sa economics ay merong mga tinatawag na political business at yung mga policymaker talagang nagbubuhos sila ng gastos kasi kapag gumagastos ang gobyerno ay lumilikha ito ng trabaho, economic activity, income, etc. At bumabango yung pangalan nila sa mga botante. So in fact, ito ay talagang nangyari hindi lang sa Pilipinas kundi sa maraming ibang bansa, pero napakagarapalan ng or talagang napakagahaman or damang-dama mo yung ganid doon sa ginawa nila dito sa budget para sa 2025. 50 billion ang ibinawas nito sa napaka-importanteng programa. Ano ang implikasyon niya sa mga mahihirap? Manong Ted, talagang sila ay nai-iskandalo at nagagalit dito sa nangyari na ito kasi direktang maapektuhan yung kanilang income dahil nga sila ay umaasa dito sa 4Ps at tingnan din natin yung budget doon sa mga unconditional transfers, ayuda, na kumbaga magbibigay ng pera ang gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino nang walang kapalit. Pero actually yung 4Ps, Manong Ted, di ba ito ay tinatawag na conditional cash transfers. Ibig sabihin, bibigyan ng pera pero dapat ay yung anak mo i-enroll mo sa eskwelahan, yung anak mo ay dadali mo sa health center. Kumbaga merong investment na nangyayari para sa kinabukasan ng kabataan. At ito sa economics ang mas magandang klase ng ayuda o pagbibigay ng benepisyo dahil talagang ito ay nakakonekta doon sa pag-aangat sa maraming Pilipino mula sa kahirapan. Pero kung unconditional cash transfers lang, bigay lang talaga, ay ano yun, political lang talaga yun. Meron kang artikulo, no, sa Rappler, ang title nito ay Zero Subsidies for PhilHealth in 2025. Are lawmakers out of their minds? Bakit? Isa itong kabaliwan na Manong Ted, dahil hindi pa tayo nakakita ng budget na ganito kagarapal at talagang in your face talaga na sinasabi nila na bahala na kayo, edukasyon at saka kalusugan, yung mga spending na yan, hindi yan importante, unahin natin ang pork projects ng mga politiko. Hindi yan kasing blatant o obvious kailanman kumpara dito sa 2025 budget. Talagang ito yung rurok nung talagang ganid talaga ang nangingibabaw dito sa 2025 budget. So dapat nating bantayan, aralin at patuloy tayong mag-ingay tungkol sa issue na ito. Ang mga salita ni JC, ganid, pinakagahaman, mga salita na ako po'y kinikilabutan. Mga kapatid, hindi po biro ito. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pinaglalaruan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera.